Chamame, ¿por qué cuando yo daré tu dinero para ti, para Chiapas, por qué tú no quieres recibir? Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. I-appreciate ko yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. Sopas. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Mainit na tanghali po sa inyo mga amigo. Grabe ang sikat ng araw. Wala pa naman akong dalang sombrero, nakalimutan ko. Kumusta po kayo? Andito po si Kuya Raul at naghahantay kay Tia Celsa. Mainit. Grabe. So, sabi ko kay Chama, may hintayin niya ako dito. Hintayin ko siya dito. At ngayong araw po mga amigo ay pupunta kami sa may pabrika ng yero. Mayroong pabrika dito daw ng yero at mas makakamura daw kami. Dapat dito kami bibili yan sa may company namin. Pero sabi ni Chama may mas mahal. Nag-canvas daw siya. Nagtanong-tanong siya pero doon daw mas mura sa mismong pabrika. 1,000 pesos. Mahal ng yero, no? Yero 1,000. Depende siguro sa kapal. Pero yung sabi ni Chamami atayin natin si Chamami. Pero sabi ni Chamami kasi, ang mas maganda daw kasi yung medyo makapal para daw hindi masira agad yung yero. So, ayun. Kasi dito madaling masira yung yero kasi malapit sa dagat. Sabi ni Chamami, meron daw asin, sal. Kumbaga yung hangin daw may asin, kaya madaling masira yung yero. Yun ang sabi ni Chamami. So ayun po mga amigo, balikan ko po kayo mamaya. So andun na po si Tia Celsa. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Dónde vas hoy? Ay, ahora voy al puerto, ¿Dónde? en la fábrica de chapas. Pabrika de Chiapas. So nandito na po kami sa puerto mga amigo. At tingnan po natin mga kababayan ko ang pabrika ng yero dito sa Equatorial Guinea. So ito po mga amigo ang pabrika. Ayan o. Pabrika. Se puede posicionar, ¿no? Si pabrika. Dito daw po ang pabrika ng yero dito sa Equatorial Guinea. So ayan po mga amigo, nandito na po tayo sa may pabrika ng yero. Ito po yung mga yero na halimbawa na hindi ko alam kung ano nito, mga size. Ito rin yung gagamitin namin. ¿Cuál decías? ¿Tres no aquí? Esto. Ayaw na siya maminito oh. Yung ganito. Madali daw ito masira. Yung long span. Pero ako sa bahay namin sa Pinas, itong gamit ko ganito. Iba-iba ang size. So ayun po mga amigo, ito raw po ang bibili namin. Ano esto? Grande? Sí. Ang halaga po nito ay 1,000 petot. Esto, makina? Sí, es de máquina, Makina de yero. es bobín. Ah, ito na yung makina ng paggawa ng yero. Grande, no? Ajá, grande. Ganito pala ang paggawa ng yero. Sí, es una bobín. Oh, may mga yero dito. Tapos ayan. Oh. Ganito pala ang kaso manipis, pequeño. Bebang kulay. Asi. Galing ano? Oh. Ganito pala ang paggawa ng yero. Bastante, sí.
Así, esto también. Va a ser esto. Ah. Pero medyo manipis siya, oh. 0.50. Esto? 0.50. 0.50. Ayan. Oh, tapos ito daw 0.50. Para po tayong nagtutour sa may pabrika ng yero, mga amigo. Oh, di ba? Akalaan niyo po 'yun. So depende pala sa haba na gusto niyo. Oh. Makapal ba 'to? Manipis lang, oh. Pero ang haba niya, oh. Oh, tapos ito, baka may order nito. Iba-iba ang klase, oh. Pag ganito, dito naman sa ano na to, sa makina. Iba-ibang klaseng makina, 1, 2, 3, 4. Ito. So ayun po mga amigo. Dito po isasakay yung binili naming yero. Diba? Sa kotse. Walang ibang sakayan eh. Walang ibang kotse. So nag-arkila lang kami. Hindi kasi hindi libre yung ano, hindi libre yung ano, sasakyan. Kapag bumili ka dito, magdadala ka ng sasakyan. Ay, por Dios. Buenas tardes. Buenas tardes, Gapa. Estoy en la fábrica de Chiapas. Llámame aquí muy contenta. Esta fábrica se llama Abaya. Esta fábrica se llama Abaya. Naka-pose. Muy contentísima. Falta poquito así que mi casa termine. Ito, boss. Vamos. Hay que discutir. So ayan pa mga amigo, meron pong pumipirma ng kontrata. Kontrata ni Chamame. Aquí está mi contrato. Kontrata ni Chiapas. Ay, esto Chiapas. Ay, Chiapas. Yero. Yero de Chamame. Falta poco terminar mi casa. Se llama Villa Filipina. Filipina Villa. Nakakatuwa si Chamame. Iniwanan na kami ng kotse. Andito na po kami mga amigo sa may bahay nila Chamame. Andito na po kami. Buenas tardes! Estamos contigo la casa de Chamame. Grabe ang init, oh. Tugnas ang aking mantika. Tugnas ang aking mantika. Sobrang iba ang init ngayong araw. Alam niyo po mga amigo, kanina, nung nasa may bayan na po kami, ayaw pong tanggapin ni Chamame talaga yung pera na inabot ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin na siya daw magbabayad. Tapos na nakakatawa mga amigo, pilit niyang tinatanggihan yung pera na ibinigay ko. Sabi ko, pera na yan, ayaw mo pang tanggapin. Nahihiya siguro, kaya ayaw niyang tanggapin. Sabi ko, ako magbabayad ng yero. Ang sabi niya sa akin, hindi, ang bilin mo, pako. Nakatawa ako. Kasi, isipin nyo, pera na, tinatanggihan pa ni Chamame. Niloloko niya nga ako eh. Sabi niya, Ruel, hindi lahat po dapat ikaw ang gumastos. Sabi ko, Chamame, mas maganda ka ako na ipunin mo lahat ng pera na binibigay ko sa'yo. Yung sahod sa YouTube at saka yung binibigay ko sa'yo, ipunin niya dahil pag umika ko tayo ng Pilipinas, magagamit ito ng mga anak mo. Hanggat maaari ka ako, huwag kang gumastos. Abe, nakakagulat lang dahil sabi ko, pera na tinatanggihan mo pa. Pero na-enjoy ako dahil ngayon lang kasi ako nakakita ng ganong klaseng pabrika. Tingnan mo, ayan. Abang nagsasalita ako, nakikisabay itong si Nena. Tingnan mo naman si Nena, oh. Napakasutel, oh. Hahampasin si Mahmoud tapos tatakbo. Tingnan nyo ang trabaho. Kaya nagagalit itong si ano eh. O, tingnan nyo. Lagot ka. Lagot ka, oh. Sige, papaluin ka ni Mahmoud. Napakasutil nito si Nene. Sige. Ayan na.
Tingnan trabajo. Tingnan nyo. Oh, no está bien. Ha? Ha? Sinasabi ko, ulit-ulit ko sinasabi, Tiyan Mame, pera na to, ayaw mo pa. Sabi ko pa sa ganyan ganun. Ikaw lang ka ako yung ganyan. Pagka binigyan ka ako ng blessing, tanggapin mo. Siguro, yun nga, ang sabi niya sa akin, lagi niya sinasabi na napakarami ko na raw nauubos dito sa may bahay ni Tiyan Mame. O dahil nga mahal yung mga materyales. Pero ang sabi ko naman sa kanya, hanggang kaya natin matapos, edi tapusin. O hanggang ako may pera, edi tapusin. Kaya nga lang, ayun, nakita ko kasi Tiyan Mame na nahihiya talaga siya. Sobra akong nabibilib talaga kay Tiyan Mame. Dahil napakarami niyang, wala siyang nasasayang. Wala siyang, napakatipid niya mga amigo. Pero alam niyo yung pagtitipid niya nasa lugar. Tiyan Mame, ¿por qué cuando yo daré este dinero para ti, para de Chiapas, por qué tú no quieres recibir? Sí, porque tú ayudas mucho a mi familia, mis niños, yo mismo aquí, todos nosotros, mira, ahora yo estoy bien. Por eso yo no quiero ese dinero. Tú tienes tu familia también, tus niños, escuela, todo. Ese dinero puede servir para ellos. Ahora yo estoy bien aquí ahora, gracias a ti, al pueblo filipino, todos. Ese dinero tú das yo cada mes así. Está bien, es mucho para mí, para mi familia. Yo lo veo grande. Ya está. Porque ayudar cada mes, cada mes. Tú también tienes familia. Eso para mí grande cosa. Ya está, así. Yo contenta con ellos. Cuando tú das yo dinero para mes así, está bien. Yo contenta. Yun ang sinasabi ko kay Tiyan Mame na kapag may binigay sa kanya ay tanggapin niya ng tanggapin. Dahil ito ay para sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, yung enough na yung sahod niya kada buwan na ibinibigay natin sa YouTube. Sabi niya gano'n, sobra-sobra na yun. Sabi ni Tiyan Mame, okay na yun. At maganda din daw, magtabi din daw ako para sa pamilya ko. Sabi ko, kay Tiyan Mame, patas tayo sa lahat. At masaya ako dahil nakilala kita. Masaya ako dahil sobrang bait kasi ni Tiyan Mame. Hindi siya nagbago kahit na marami na siyang pera, kahit na kumikita siya buwan-buwan sa paupahan, nanatili pa rin siya, nagtatrabaho pa din siya, nagbebenta ng yuka, at sobra yung effort ni Tiyan Mame para mapasaya tayo, lalo na sa mga video na ginagawa natin araw-araw. Kaya po, maraming salamat po mga amigo dahil po sa mga bagay na ganito ay tulad ng pagkakagawa ng paupahan na bahay nila Tiyan Mame, kabahagi po kayo mga kababayan ko dahil alam po sa inyo, marami po sa inyo hindi po nag-i-skip ng ads para po sa araw-araw po natin na ginagawa dito sa feeding program at lalo na po sa pamilya ni Tiyan Mame. Maraming salamat po mga kababayan ko. Huwag po kayong magsawa at ako rin po ay hindi magsasawa na tumulong sa kagaya po nila Tiyan Mame at mga kababayan ni Tiyan Mame na magpakain po araw-araw dito sa Equatorial Guinea. Maraming salamat po at mabuhay po ang lahat ng Pilipino. God bless po mga kababayan ko. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.